Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2041, dalawang Daoist priest. Napangiwi ang lahat ng mga cultivator ng TNC, ngunit wala silang magagawa laban sa agresibong prinsipe ng Snow Clan. Ang mga malalakas na cultivator na nasa likuran niya ay hindi man lang nasangkot. Ang mga kabataang lalaki ng Snow Clan ay dumating sa TNC Dynasty at nang ahas na salakayin ang kanilang mga tao. Kung ito ay sinuman, ang dinastiyang TNC ay pinatay na sila, ngunit ang angkan ng Niebe ay isang makapangyarihan at misteryosong angkan, at ang dinastiyang TNC ay hindi kayang saktan sila. Kaya naman, kahit galit na galit sila, wala silang sinabi. Ang mga cultivator ng Snow Clan ay dumating para kay Lin Feng, ngunit sa kasamaang palad, pumunta sila sa dinastiyang TNC upang hanapin siya. Magpapadala kami ng mga tao para hanapin siya at ihatid siya. Pakiusap, bisita ka rito. Mabait na huwag gumawa ng gulo dito. Sabi ng matanda sa grupo ng mga TNC. Galit na galit siya pero hindi niya pinahalata. Pragmatically lang ang pakikitungo niya sa kanila. Sila ang mas mahinang pusa dito. Ang Snow Clan ay mas malakas kaysa sa kanila. Natahimik ang kapaligiran. Galit na galit ang mga cultivator ng TNC, ngunit nanatili silang tahimik. Ang mga cultivator ng Snow Clan, lalo na ang mga dakilang emperador, ay nakakatakot. Hindi alam ni Lin Feng na ang Snow Clan ay pumunta sa Chitian Holy Town para hanapin siya, ngunit alam na ito ng Holy Spirit Dynasty. Nang dumating ang mga cultivator ng TNC sa Holy Spirit Dynasty, ang mga cultivator ng Holy Spirit ay maaari lamang silang tanggapin. Diretso ako sa punto, isang miyembro ng Snow Clan na may isang king-type na katawan ang dumating sa TNC Dynasty at hinahanap niya si Lin Feng. Ang sabi ng cultivator ng TNC sa kanila. Ang malakas na cultivator ng Holy Spirit Dynasty ay naghampas ng kanyang manggas at nagsabi. Kung gusto ng mga tao na saktan si Lin Feng, hindi namin siya pababayaan. Si Lin Feng ay ang Holy Dynasty Prince ng Holy Spirit Dynasty ngayon, kaya naiintindihan ko na gusto mo siyang protektahan. Gayunpaman, kailangang umalis si Lin Feng sa pagkakataong ito, kung hindi, magagalit ang mga cultivator ng Snow Clan at pupunta sila sa Holy Spirit Dynasty. Malamig na sabi ng cultivator ng TNC. Ang mga cultivator ng Snow Clan ay tila baliw, kung ang isang cultivator ay nang ahas na gumawa ng gulo at salakayin ng mga tao sa dinastiyang TNC, ano pa ang maaari niyang gawin? At maaari bang makitungo sa kanya ang dinastiyang Holy Spirit? Hindi na kailangang magsalita ng masyadong ganyan. Sinabi nila na mayroon kang 3 araw para ihatid si Lin Feng. Alis na ako. Malamig na sabi ng cultivator ng TNC. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang manggas at umalis. Ang malalakas na cultivator ng Holy Spirit Dynasty ay naghagis ng kanilang mga manggas, lahat sila ay humahatak ng mahabang mukha. Kung ito ay sinuman, ang Holy Spirit Dynasty ay maaaring gumawa ng isang bagay. Anumang iba pang dinastiya, o anumang iba pang clan. Ngunit sa pagkakataong ito ay ang Snow Clan, at ang Snow Clan ay hindi natakot kay Shiju Laoxian. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang silweta, at lahat ay nagtaas ng kanilang mga ulo. Holy Emperor. Sige. Sabi ng Holy Emperor, kumakaway upang kilalanin ang lahat. Naupo ang lahat, isang tao ang nagsalita. Holy Emperor, ang Snow Clan ay dumating upang magdulot ng... Gusto nilang mahanap si Lin Feng, ngunit si Lin Feng ay nagmumuni-muni sa pag-iisa at nagsasanay sa paglilinang. Kung wala tayong sasabihin sa kanila, hindi nila malalaman kung ano ang ginagawa niya at kung nasaan siya. Ano ang dapat nating gawin? Ang Snow Clan. Ang Holy Emperor ay natulala. Bakit hinahanap ng Snow Clan si Lin Feng? Kung ang problema ay masyadong mahalaga, ang mga bagay ay maaaring maging seryoso para sa Holy Spirit Dynasty, at hindi nila magagawang panatilihing kontrolado ang sitwasyon. Hahanapin ko si Lin Feng at pagkatapos ay magpapasya ako kung ano ang gagawin. Mahinahong sabi ng Holy Emperor, bago umalis. Kailangan niyang maunawaan muna kung ano ang gusto ng Snow Clan mula kay Lin Feng. Umalis ang Holy Emperor at hinanap si Lin Feng. Nang makita ni Lin Feng ang Holy Emperor, nagulat siya. Lin Feng, may itatanong ako sa iyo. Walang masamang sabihin kung ano ang iniisip ng isang tao, Holy Emperor. Sang-ayon na sabi ni Lin Feng. May tensyon ba sa pagitan mo at ng Snow Clan? Tanong ng Holy Emperor. Nagulat si Lin Feng. Ang Holy Emperor ay personal na dumating upang tanungin siya na, malinaw na may nangyayari. Guro, pumunta na ba ang Snow Clan sa Holy City ng Chitian? Tanong ni Lin Feng, nang hindi sinasagot ang tanong. Napagtanto ng Holy Emperor na ito ay isang seryosong problema. Ang ilang mga cultivator mula sa Snow Clan ay dumating sa dinastiyang TNC. Sinabi nila na gusto kanilang makita sa loob ng 3 araw, at ang ilang mga tao mula sa dinastiyang TNC ay dumating sa amin. Mahinahong ibinalita sa kanya ng Holy Emperor. Gayunpaman, naramdaman ni Lin Feng na kinakabahan siya. Ilang malakas na cultivator. Tanong ni Lin Feng. Ang isa sa kanila ay may king-type na katawan. Sumunod din sa kanya ang ilang matatanda at mas bata. Sabi ng Holy Emperor. Naunawaan ni Lin Feng na pumunta sila para kay Meng Qing, at naramdaman ang pressure. Personal na dumating ang Holy Emperor of the Holy Spirit Dynasty, nangangahulugan ito na napakalakas ng Snow Clan. Mahirap isipin. Kung may malaking problema, handang tiisin ng Holy Spirit Dynasty ang pressure para sa iyo. Sabi ng Holy Emperor. Tiningnan siya ni Lin Feng ng malalim.
Pinipilit niyang intindihin kung sinadya niya ba talaga o hindi. Kung talagang nang-ahas ang Holy Spirit Dynasty na protektahan siya, hindi sana personal na dumating ang Holy Emperor. Siyempre, hindi sila masisisi ni Lin Fang. Kahit na mayroon siyang hindi pangkaraniwang posisyon sa loob ng Holy Spirit Dynasty, kung ang tensyon sa pagitan niya at ng Snow Clan ay masyadong seryoso, paano kaya ng Holy Spirit Dynasty ang pressure para sa kanya? Hindi nila kayang masaktan ang Snow Clan, kung hindi ay magiging masyadong seryoso ang mga kahihinatnan. Nang makita ng Holy Emperor ang ekspresyon ni Lin Fang, nagpasya siya, tumalikod siya at umalis. Kasabay nito, sinabi niya, Lin Fang, mag-oorganisa ako ng isang piging para sa mga cultivator ng Snow Clan. Kahit na sila ay sapat na malakas, malamang na hindi sila maglalakas loob na salakayin ka sa Holy Spirit Dynasty. At least, we'll do our best to make them keep calm and if you put pressure on them, then that's the best. Maraming salamat, Holy Emperor. Pasasalamat na tugon ni Lin Fang. Pinanood niyang umalis ang Holy Emperor. Kung ang mga cultivator ng Snow Clan ay dumating upang kidnapin siya, hindi sana sila nagpadala ng mga taong kapareho ng edad, agad nilang inapi siya at ang Holy Spirit Dynasty. Nagpasalamat na si Lin Fang. Ang Snow Clan ay malamang na mas malakas kaysa sa karamihan ng Imperial Clans at Ancient Holy Clans, at si Meng Qing ay malamang na isang banal na dalaga mula sa Snow Clan. Itinakda ang araw ng kapistahan. Ang Holy Spirit Dynasty ay tatanggap ng mga cultivator ng Snow Clan pati na rin ang mga henyo ng Chitian Holy Town. Siyempre, dadalo rin ang ilang mga tagalabas na dumating para sa mga labi ng kasaysayan. Nang kumalat ang balita, ang mga miyembro ng dinastiyang TNC ay mukhang masaya na natutuwa sa kasawian ng Holy Spirit Dynasty. Pinoprotektahan ng Holy Spirit Dynasty si Lin Fang at nag-imbita ng napakaraming henyo, walang alinlangan na sinusubukan nilang bigyan ng pressure ang Snow Clan. Matapos kumalat ang balita, walang masamang kahihinatnan na ikinagulat ng dinastiyang TNC. Halos isang taon nang walang narinig ang mga tao tungkol kay Lin Fang. Nagulat ang ilang tao na siya ay nasa Holy Spirit Dynasty, at ngayon ay iniimbitahan pa ng dynasty ang Snow Clan. Ang mga chismis ay hindi makapaghintay upang makita kung ano ang mangyayari. Sa Saints World, si Wang Jian ay nakaupo sa isang bundok, ang kanyang aura ay matalim at handa. Hindi niya iniwan ang makasaysayang labi, ang mga miyembro ng kanyang angkan ay sumama rin sa kanya upang manghuli ng mga kayamanan sa mga labi ng kasaysayan. Gayunpaman, hindi sila nakakuha ng marami. Noon, gusto nilang nakawin ang mga kayamanan ni Lin Fang, ngunit nagulat sila sa pagpatay kay Prinsipe Yan. Sa isang patag sa mundo ng santo, tumingin si Chu Chunqiu sa direksyon ng Holy Spirit Dynasty. Nitong nakaraang taon, naging mas malakas siya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa matinding galit. Mukha siyang totoong hari. Si Chu Chunqiu ay hindi interesado sa mga labi ng kasaysayan gaya ng mga naghahanap sa kanila. Bukod sa mga kayamanan, lalo siyang interesado sa buhay at kaluluwa ng mga tao. Kasabay nito, ang mga puting ulap ay gamulong sa mga alon sa kalangitan. Maraming tao ang nagkukumpulan sa isang puting ulap. Nasa unahan ng dalawang tao, parehong kakaiba ang pananamit. May isang daos na pari, na nagpapanggap bilang taong may mataas na moralidad, at sa tabi niya, may isang maliit na daos na pari. Magandang langit, hindi ko nakita ang maliit na batang iyon sa loob ng maraming taon, at nagdudulot na naman siya ng kaguluhan. Sabi ng paring daos, na may ugali ng isang transcendent na nilalang. Guro, si Lin Fang iyan. Nakangiting sabi ng batang daos na pari sa tabi niya. Medyo natatakot siya sa teacher niya. Oo, noon, si Lin Fang ay isang ordinaryong cultivator, ngunit pagkatapos ay naging guro niya ako, marami akong itinuro sa kanya, naging ganoon siya salamat sa akin. Kaya naman sikat siya sa Chitian Holy Town. Kung hindi niya ako iniwan, mas naging matatag siya. Hindi siya katulad mo, kaya kanyang patayin sa isang daliri. Isa kang kahihiyan. Pero maswerte ka na nahanap mo ako. Salamat sa akin, tiyak na magiging isang nakakatakot na cultivator ka. Mataimtim na sabi ng paring tawista. Napangiwi ang munting daos na pari sa tabi niya. Si Lin Fang dati ay isang ordinaryong cultivator. Noon, sinabi ng manghuhula na siya ay magiging isang nakakatakot na cultivator kung hindi siya mamamatay at nais na kumalap sa kanya. Ngayon ang daos na pari ay nagsasabi na si Lin Fang ay naging napakalakas salamat sa kanya. Siyempre, ang disipulo ay hindi magsasabi ng kahit ano ng malakas, at ang daos na pari ay napakalakas, iyon ay hindi may kakaila. Kaya sa tingin mo kung mananatili ako sa iyo, mas magiging malakas ako kaysa kay Lin Fang, guro. Mahinahong tanong ng munting daos na pari. Hindi kinakailangan. Medyo huli mo na akong nakilala, siguro. Maaari mo, ngunit nakilala ako ni Lin Fang noong bata pa siya. Siyempre, naging medium level emperor ka na salamat sa akin. Kung hindi mo ako nakilala, hindi ka magiging katamtamang antas ng emperador ng ganoon kabilis. Sagot ng paring tawista. Ang munting daos na pari ay bamantong hininga at nagtanong. Saan tayo pupunta, guro? Pupunta tayo sa Holy Spirit Dynasty. Si Lin Fang ay aking disipulo. Kahit medyo sikat na siya, napakabata pa niya at na-offend niya ang Snow Clan. Kailangan kong makialam, sabi ng paring daos. Ang munting daos na pari ay pinagpawisan ng malamig at bumulalas. Talagang malakas ka, guro.
Oo, pagmamalaking sabi ng Daoist Priest. Sila ay patungo sa Holy Spirit Dynasty. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2042, bago ang bagyo. Si Lin Fang ay nasa kanyang mundo ng espiritu, nakaupo sa harap ni Qin Shan. Naglabas siya ng lakas ng kaluluwa at inilagay ito kay Qin Shan. Guro, pasensya na sa abala sa iyo. Sabi ni Lin Fang. Namuo ang kamalayan ni Qin Shan. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Qin Shan. Oo, guro, kailangan ko ang iyong tulong. Baka magkaproblema ako sa lalong madaling panahon, kung hindi, hindi sana ako nang istorbo sa iyo. Sabi ni Lin Fang. Kung wala ang tulong ni Qin Shan, mahihirapan si Lin Fang. Malapit nang ipanganak si Lin Zetian, pinipilit siya ng Snow Clan, at maraming tao sa Chitian Holy Town ang nanunood sa kanya. Kailangan niya ng taong makapangyarihang tutulong sa kanya. Sige, pero tandaan mong humingi ng tulong sa akin kapag talagang kailangan mo ito, dahil pagkatapos ng matinding laban, baka mawalan ako ng kontrol sa katawan na ito. Kakailanganin kong matulog ng napakahabang panahon, at hindi na kita matutulungan muli. Sa kaunting hibla ng kamalayan, hindi ko na magagamit ang buong lakas ko ng maraming beses. Sabi ni Qin Shan. Nagpapasalamat si Lin Fang at sumagot. Pipiliin ko ang pinakamagandang oras para tawagan ka. Kapag lumakas na ako, hahanap ako ng doktor para sa'yo, sana mabuhay ka ulit tulad ng dati. Mabait ka, halika, subukan at ilagay ang iyong kaluluwa sa aking utak. Susubukan naming kontrolin ang aking katawan ng magkasama. Pagkatapos ng isang labanan, hihina ka rin, at hindi mo makokontrol ang aking katawan, at kakailanganin mo rin ng maraming sigla at sigla. Kakailanganin mo rin ng oras para makabawi. Naiintindihan ko, sagot ni Lin Fang. Inilagay niya ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Qin Shan. Sinubukan niyang pagsamahin ang kanyang kamalayan upang kontrolin ang sinaunang katawan. Ang paglalakad sa paligid ay walang problema, ngunit ang pakikipag-away ay isa pang kwento. Ayaw ni Lin Fang na gamitin ang sinaunang katawan, masama ito para kay Qin Shan at sa kanya, ngunit para kay Meng Qing ito. Ito ay hindi isang laro, ito ay nakamamatay na seryoso. Dumating ang dalawang paring tao sa harap ng Holy Spirit Dynasty. Napatingin sa kanila ang mga guard at nanginginig. Ano ang nangyayari sa Chitian Holy Town? Ang Snow Clan ay dumating sa TNC Dynasty, sila ay agresibo at marahas. Ngayon ang ilang malalakas na cultivator ay nasa harap ng Holy Spirit Dynasty. Nanginginig ang isang matandang lalaki sa likuran nila. Mga guro, ano ang ginagawa ninyo sa Holy Spirit Dynasty? Kung kailangan mo ng anuman, ipapaalam ko sa mga pinuno. Tanong ng gwardya, napakagalang. Good heavens, ako ang guro ng iyong Holy Dynasty Prince. Pumunta ako para makita siya. Sabi ng paring tao na magkadikit ang mga palad. Siya ay tunog solemna at magalang. Magalang na tumingin sa kanya ang mga tanod at yumuko. Ipapaalam ko sa ating Holy Dynasty Prince kung gayon. Sige, maghihintay ako rito. Walang pakialam na sabi ng pari ng tao. Mukha siyang marangal at malakas. Sa di kalayuan ay maraming nakatingin sa kanya at agad na nagchichismisan. Ang Daoist na pari na iyon ay mukhang pambihira at napakalakas. Maraming malalakas na cultivator ang kasama niya. At ang nakakagulat, siya ang guro ng Holy Dynasty Prince. Hindi katakataka na napakalakas ng Holy Dynasty Prince, mayroon siyang isang hindi kapanipaniwalang guro na mukhang hindi maarok at misteryoso. Oo, ang Daoist na pari ay talagang kakaiba, at ngayon siya ay dumating upang makita ang Holy Dynasty Prince. Hindi pinansin ng paring tao ang sinasabi ng mga tao. Nang marinig ni Lin Fang ang gwardya, siya ay natigilan. Ang kanyang guro. Ang kanyang mga mata ay kumislap at nagtanong. At ano ang hitsura niya? Daoist priest siya, sabi niya good heavens pagdating niya. Kasama niya ang marami pang makapangyarihang cultivator. Dumating siya para makita ka, sabi ng guard. Sa wakas ay naunawaan ni Lin Fang, ngumiti siya at sinabi. Narito ang matandang bastos na iyon. Matandang bastos. Umiling ang gwardya nang marinig niya si Lin Fang na nagsasalita tungkol sa Daoist priest ng ganoon. Napansin niya na si Lin Fang at ang Daoist na pari ay malapit, ang Daoist na pari ay hindi nagsinungaling. Pagkaraan ng maikling panahon, lumabas si Lin Fang sa gate, nang makita niya ang Daoist priest, ngumiti siya sa kanya at sinabi. Bastos, kailan ka pa naging guro ko? Sinabi ni Yandy, munting bastos, ngayong naging napakalakas mong cultivator, nakalimutan mo na ako. Sige, naging malakas ako salamat sa iyo. Sabi ni Lin Fang, masayang nakangiti. Napatingin siya sa maliit na Daoist na pari sa tabi niya. Mukhang masaya ang munting Daoist na pari at sinabi kay Lin Fang. Lin Fang, noon, kalimutan na natin ang mga tensyon, ngayon, disipulo na ako ng ating guro. Kami ay kapwa-disipulo, at ngayon ikaw ang prinsipe ng Holy Dynasty. Marami kang alam na sinaunang pamamaraan, sana ay matuto ako sa iyo. Pinaikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at sumagot. Fu Hei, hindi ko inaasahan na magiging disipulo ka niya. Tumiti si Fu Hei. Huwag na nating pag-usapan yan. Magpalitan tayo ng pananaw sa paglilinang, turuan mo ako ng ilang mga pamamaraan. Tinapik ng Daoist priest ang ulo ni Fu Hei at sinabi, huwag mong isipin na magagawa mo ang anumang bagay dahil ikaw ay aking disipulo. Sa iyo ko natutunan yan. Protesta ni Fu Hei, nakangiting pilit. Sige, sumama ka sa akin. Sabi ni Lin Fang.
Tuwang-tuwa si Lin Feng na dumating si Yandy. Lin Feng, dumating ang Snow Clan dahil kay Meng Qing, tama ba? Tanong ni Yandy kay Lin Feng, habang naglalakad sila pabalik sa kanyang pwesto. Mayroon siyang king type na katawan ng Snow Clan. Halatang pinuntahan nila si Meng Qing, hindi ko alam kung bakit nila ginagawa iyon, hindi lumalabas si Meng Qing. Sagot ni Lin Feng, minamaliit mo ang Snow Clan. Napakalakas ng Snow Clan. Hindi na sila kasing lakas ng dati, pero napakalakas pa rin nila. Mayroon silang ilang nakakatakot na spell na hindi mo maisip. Mahinahong sabi ni Yandy, nasaan si Meng Qing? Siya ay buntis at eksaktong dumating ang Snow Clan sa sandaling iyon. Matandang bastos, tulungan mo ako. Sabi ni Lin Feng, direktang humihingi ng tulong. Hindi mo na kailangang mag-isip ng sobra, ito ay isang madaling bagay. Sabi ni Yandy, na iniikot ang mga mata. Nagulat si Lin Feng, madali. Paano lutasin ang problema? Tanong ni Lin Feng, kumikislap ang kanyang mga mata. Ibalik si Meng Qing sa Snow Clan. Sabi ni Yandy, asar. Sabi ni Lin Feng, mukhang mas galit pa siya kaysa kay Fu Hei. Anong bastos? Nagpadala ang Snow Clan ng mga tao para hanapin si Meng Qing. May pakialam sila sa kanya. Hindi siya manganib doon. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng Snow Clan sa bata, bagaman. Hindi nila siya papatayin, dahil isa siya sa kanila. Sabi ni Yandy, pero ikaw, maganda ang ginawa mo. Tiyak na gustong patayin ka ng Snow Clan. Ikaw ay nasa ilalim ng presyon. Kung hindi mo ibabalik si Meng Qing, tiyak na papatayin ka nila. Imposible, dapat manatili sa akin si Meng Qing. Kung ayaw mo akong tulungan, sige. Sagot ni Lin Feng, naiinis na ngayon. Kailangan mo ng hukbo para harangin sila. Sabi ni Yandy, na ikinakaway ang kanyang mga kamay, siya nga pala, kasama ako dito, hindi ka nila susubukan na inisin. Tutal, ako ang iyong guro. Walang iya talaga si Yandy. Noong mga araw, sinasakyan siya ni Lin Feng noong Qiyong Chi pa siya. Noon, kinakain din ni Qiyong Chi ang kanyang abstruse energy crystals. Nang maalala ang mga bagay na iyon, tumawa si Lin Feng. Sa wakas, ito na ang araw ng piging. Maraming malalakas na cultivator ang dumating sa Holy Spirit Dynasty. Maraming tao ang gustong makita kung ano ang mangyayari sa pagitan ni Lin Feng at ng Snow Clan. Bakit nagalit sa kanya ang Snow Clan? Dahil dito, nasangkot din ang mga dinastiya. Sa isang patio, isang babaeng nakaitim na damit ang nag-abot kay Lin Qiongsheng sa isang tao, kumislap ang maganda niyang mga mata, mukhang galit siya. Walang makakahawak kay Lin Feng, kabilang ang Snow Clan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2043, pagtalakay sa problema. Ang Holy Spirit Dynasty ang nag-organisa ng piging. Kahit na ang layunin ay talakayin ang problema ni Lin Feng, tinanggap ng Holy Emperor of the Holy Spirit Dynasty ang mga bisita. Nakita ng lahat na kakaiba. Ang Holy Emperor ay personal na nagpakita, upang siya ay kumilos bilang isang tagapamagitan at mabawasan ang presyon. Sa pagkakaroon ng Holy Emperor, magiging mahirap na apihin ang Holy Spirit Dynasty, at ang Holy Emperor ay nagbigay din ng malaking kahalagahan kay Lin Feng. Maraming malalakas na cultivator mula sa dinastiyang Qin ang naroon din. Nakuha ni Lin Feng ang pamamaraan ng kanilang ancestor. Gusto nila ito, kahit na ano. Dumating din ang mga miyembro ng Ancient Jade Dynasty, kasama ang mga tao sa Moon Palace. Nandoon si Empress Shi, may tatlong matandang lalaki na mukhang hindi maarok at misteryoso. Siyempre, bukod sa mga dinastiya, mayroong ilang sinaunang Holy Clan. Dumating din ang Ancient Holy Clan ni Wang Jian. Dumating din ang grupo ni Zuo Qing. Dumalo lahat ang mga henyo at malalakas na cultivator mula sa iba't ibang lugar. Lahat, halika at maupo na kayo. Matiyag ang sabi ng Holy Spirit Dynasty's Holy Emperor. Umupo ang mga tao at matiyag ang naghintay. Hindi pa dumating ang Snow Clan at ang mga miyembro ng dinastiyang TNC. Sila ang tunay na bida. Isang malamig na chi ang bumungad sa kanilang lahat. Bumaba ang temperatura, at lumitaw ang mga snowflake. Nandito na ang Snow Clan, naisip ng karamihan. Dumating ang isa pang grupo ng mga tao. Nakasuot sila ng snowy white na damit, at mukhang mapagmataas at mayabang. Ang binata sa pinakaharap ay mukhang hindi kapanipaniwala, parang isang tunay na mandirigma. Ang kanyang mga mata ay makahayop. Para siyang isang taong maaaring sumabog sa karahasan anumang oras. Dumating ang mga miyembro ng dinastiyang TNC, ngunit nanatili sila sa likod, na parang walang kinalaman sa kanila ang lahat ng iyon. Paano si Lin Feng? Sabi ni Zuao, nakatingin sa karamihan ng tao ng malamig. Snow Clan, ang iyong presensya ay nagdudulot ng liwanag sa aming hamak na tirahan. Halika at maupo ka, sabi ng Holy Emperor of the Holy Spirit Dynasty. Hindi siya sumagot sa tanong. Nasaan si Lin Feng? Malamig na tanong muli ni Zuao. Hindi niya binigyan ng anumang mukha ang Holy Emperor. Siya ay isang hayop mula sa Snow Clan, at napaka-agresibo. Sa kaharian ng Snow Clan, walang makakapantay kay Zuao. Hinahanap mo ang Holy Dynasty Prince, ano ang dahilan? Mahinahong tanong ng Holy Emperor. Nandito kami para patayin siya. Ang mga mata ni Zuao ay kumikinang sa malamig na ilaw. Patayin siya. Gustong patayin ng Snow Clan si Lin Feng. Ano ang ginawa niya para masaktan sila? Isang nakakatakot na katahimikan ng bomb alert sa kapaligiran nang sabihin niya iyon.
Dumating ang Snow Clan sa Holy Spirit Dynasty para patayin ang kanilang Holy Dynasty Prince. Gaano nakakatakot. Nakatitig si Zuao sa Holy Emperor, naghihintay sa kanyang reaksyon. Ibibigay ba nila si Linfang? Hindi inisip ng Holy Emperor na magiging ganito kalala ang sitwasyon. Isang cultivator ng Snow Clan na may king type na katawan ang pumunta sa Chitian Holy Town para patayin si Linfang. Paano kung tumanggi ako? Ang Holy Emperor ay nanatiling tahimik ng ilang segundo at sa wakas ay nagtanong. Parang walang pakialam kahit nakangiti. Si Zuao ay humakbang pasulong at naglabas ng nakakatakot na dami ng hayop na chi. Kung hindi lalabas si Linfang, papatayin natin ang mga miyembro ng Holy Spirit Dynasty hanggang sa siya ay lumabas. Agresibong bulyo ni Zuao. Mukha siyang galit na galit at nanunuya. Sino ang mga ngahas na atakihin siya kung sinimulan niyang patayin ang mga ito? Nanatiling tahimik ang Holy Emperor. Isang taong malapit sa kanya ang walang pakialam na nagsabi. Holy Emperor Li, si Linfang ay hindi mula sa Holy Spirit Dynasty. Hindi na kailangang protektahan siya. Dahil natanggap na niya ang pamana ng ating mga ninuno, hilingin lamang sa kanya na ihatid ang kanyang kaalaman sa atin. Hindi na kailangang masaktan ng ibang tao. Ako ay mula sa dinastiyang Qin, gusto ko ring maihatid sa atin ni Linfang ang kaalaman ng ating ninuno. Si Linfang ay walang pakundangan. Pinatay niya si Prince Yan. Ngayon gusto siyang patayin ng Snow Clan, hindi na kailangang makisali ang Holy Spirit Dynasty. Pero bago siya patayin, gusto naming makuha ang skeleton na nakuha niya. Nagsalita ang isang cultivator ng TNC. Karaniwang binabato nila ang isang taong nahulog sa isang balon, naisip ng karamihan. Walang sino man ang nang-ahas na magnakaw ng mga bagay ng direkta mula kay Linfang, ngunit ngayon ay nagkaroon sila ng pagkakataon na makipagtulungan sa Snow Clan upang nakawin ang kanyang mga kayamanan. Ayon sa chismis, si Linfang ay mayroon ding Celestial Evolution Holy Scriptures. Dahil mamamatay na siya, pwede na rin natin silang pagsaluhan. Malamig na sabi ng iba. Ang dinastiyang Holy Spirit ay dumarating sa ilalim ng matinding panggigipit. Maaaring makinabang ang dynasty sa sitwasyon, lahat salamat sa Snow Clan. Nanood ang lahat sa Holy Emperor of the Holy Spirit Dynasty. Holy Emperor Ling, ibigay si Linfang. Masyadong maraming tao ang nasaktan ni Linfang. Holy Emperor Ling, huwag maging matigas ang ulo. Masyadong seryoso ang sitwasyon. Matindi ang pressure. Maraming tao ang gustong pumatay sa akin. Walang pakialam na sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Lumabas si Linfang sa isang palasyo kasama ang ibang tao. Napalingon ang lahat sa kanya. Linfang. Malamig na kumikislap ang mga mata ng mga tao. Naglakas loob si Linfang na lumabas. Naglakas loob si Linfang na lumabas, at ngayon ay naupo pa siya. May isang dawas na pari sa tabi niya, composed at hindi kumikibo. Pagdating niya, sumigaw siya ng good heavens. At maraming tao ang nagmulat ng mata. Saan nanggaling ang mga taong ito? Ang mga taong sumama kay Linfang ay mukhang nakakatakot, hindi maarap, at misteryoso. Ikaw si Linfang. Sabi ni Zuao, nakatitig kay Linfang at pinakawalan ng bestial chi. Isang bagyo ang lumitaw sa paligid niya. Mukha siyang mabangis, handang sumunggab. Nasaan si Zhu Linglong? Malamig na tanong ni Zuao. Tiningnan siya ni Linfang nang walang pakialam. Napakayabang na maliit na hayop. Pagkatapos, tumingin siya sa ibang lugar, hindi siya pinapansin. Biglang natuwa si Zuao. Ang kanyang bestial chi ay naging mas makapal. Bigla siyang naging blur of light at sinisingil si Linfang. Habang ginagawa niya, isang matandang lalaki sa likod ni Linfang ang nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin kay Zuao ng malamig. Biglang lumipad ang mga ilaw patungo sa kanya. Nagsimulang uminit ang hangin. Napaungol si Zuao at nagpakawala ng nakakatakot na lakas, sumasabog na humarap sa matandang lalaki. At walang magawang itinapon. Kasabay nito, ang mga cultivator ng Snow Clan ay naglabas ng nakakatakot na chi ng sama-sama. Naramdaman ng lahat ang lamig ng yelo. Alam mo ba ang ginagawa mo? Sigaw ng isang matandang lalaki ng Snow Clan, na nakatingin sa grupo ni Linfang. Ipinikit ng pari ng tao ang kanyang mga mata at walang pakialam na sumagot. Good heaven. Ha? Tinitigan ng matanda ang Daos Priest ng malamig. Kamahalan, marami na akong nakitang maliliit na hayop na katulad mo. Maaari kang maging mga alagang hayop, tutulungan kitang palawakin ang iyong kaalaman, at sa ganoong paraan, hindi ka mawawalan ng mukha. Sabi ng matandang Daos Priest, umiling-iling at nakatitig sa mga cultivator ng Snow Clan. Ang mga miyembro ng Snow Clan ay natulala. Lahat ng iba ay natigilan din, sa totoo lang, masyadong walang ingat ang matandang Daos Priest na iyon, pinapahiya niya ang Snow Clan. Maging kanyang mga alagang hayop. Palawakin ang kaalaman ng Snow Clan. Ano ang sinabi mo? Malamig na sabi sa malakas na cultivator ng Snow Clan. Hindi sila makapaniwala. Pinahiya ng matandang Daos Priest na iyon ng Snow Clan. Good heavens, hindi mo lang gustong palawakin ang iyong kaalaman, hindi mo rin naiintindihan ang sinasabi ko. Mukhang hindi na kita matutulungan. Bamantong hininga ang matandang Daos Priest. Bastos. Paputok na sigaw ng matanda. Nagsimulang maglamig ang kapaligiran sa paligid niya. Ang palasyo sa likod nila ay nawala pa sa ilalim ng mga snowflake. Gusto mong mamatay. Guro, mas asama silang tao, at nangangahas pa silang sabihin na gusto na nating mamatay. Tanong ng maliit na itim na Daos na pari sa nakatatanda.
Akala nila kaya nila tayong patayin, akala nila hindi tayo magre-react. Matiyag ang paliwanag ng matandang Daos priest. Oh, bakit hindi tayo gumanti kung inatake nila tayo? Tanong ng munting Daos na pari, na nakakunot ang noo. Dapat makinig silang mabuti sa atin sa susunod. Sabi ng matandang Daos priest, kalmadong tinapik ang balikat ng binata. Ang mga miyembro ng Snow Clan ay lahat ay naghila ng mahabang mukha. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2044, ang kabaliwan ni Yandy. Galit na galit ang mga cultivator ng Snow Clan. Pinahiya sila ng mga tao sa harap ng lahat. Lahat ay naaliw, ngunit walang nang ahas na ipakita ito. Nagtataka sila kung saan nanggaling ang mga taong iyon. Siguradong matapang sila. Naglakas loob silang pagtawanan ang Snow Clan sa harap ng lahat. Napakakaunting mga tao ang nang ahas na gawin iyon. Ang paligid nila ay ganap na nagyelo. Isang matandang lalaki ng Snow Clan ang mukhang galit na galit at tinitigan si Yandy, lumuwa. Ikaw ba ay mula sa Holy Spirit Dynasty? Hindi kami. Alam kong nabigo ka, natatawang sabi ni Yandy. Ako ay isang matandang cultivator ng Celestial Evolution Holy Clan. Interesado ka bang maging alagad ko? Ang iyong angkan ay nawasak minsan 10,000 taon na ang nakalilipas, ngayon ay muli nating pupuksin ito. Malamig na sabi ng matanda. Ang mga tao sa likod ni Yandy ay nagmulat ng kanilang mga mata, at sa halip ay biglang nabasag ang yelo. Gayunpaman, ikanaway ni Yandy ang kanyang kamay, na nagpaalala sa lahat ng kanilang chi bago niya ipinikit ang kanyang mga mata. Ang matandang lalaki ng Snow Clan ay daing. Nababaliw na siya. Narinig ko ang tungkol sa Celestial Evolution Holy Clan, sila ay mawawasak muli dahil sila ay kumikilos ng walang ingat. Galit na sumumpa kay Zuao. Matandang kaibigan, kapag hindi pa talaga nag-transform ang mga halimaw sa pagiging tao, sila pa rin ang tangagaya ng dati, tama? Tanong ni Lin Fang kay Yandy. Parang ganoon na nga. Tumanggo si Yandy, sa tingin ko din. Paano pa nila tayo nababantaan? Sabi ni Fu Hei, iling-iling. Kawawang dinastiyang TNC, ang mga taong ito ay pumunta sa kanilang dinastiya at pinatay ang kanilang mga tao. Ang Snow Clan ay nangangahas na ay bully sila. Kaya ba ang mga dinastiya ng Holy City ng Chitian ay hindi nakatanggap ng pamana ng kanilang mga ninuno sa mahabang panahon? Dahil hindi nila kayang pumatay ng mga ganyang tao. Pagtataka ni Fu Hei. Hindi natin masisisi ang dinastiyang TNC. Kahit duwag sila, hindi nila kayang makipagkompetensya sa Snow Clan, kaya puyat lang sila. Bamantong hininga si Yandy. Ang mga miyembro ng Snow Clan at ng TNC Dynasty ay lahat ay naghila ng mahabang mukha. Oh, kaya hindi na kailangang katakutan sila ng Celestial Evolution Holy Clan kung sakaling gusto nilang makaganti. Tanong ni Fu Hei na parang nakakaloko. Bata, matalino ka, ano ang dapat nating gawin? Naglakas loob silang pagbabantaan tayo at sinabing wawasakin nila ang Celestial Evolution Holy Clan. Tanong ni Fu Hei, nakangiti ng malawak. Siyempre, sino ang maaaring magbanta sa akin? Sabi ng matandang Daos priest na tumanggo. Tumingin siya sa mga tao sa likuran niya at sinabi, kung marinig mo silang muling magsalita tungkol sa ating angkan, patayin ng maliliit na hayop na patuloy na tumatahol. Bastos ka. Ang mga miyembro ng Snow Clan ay nagsimulang maglakad pasulong at pinakawalan si Chi. Sino na naman ang tumatahol? Ang mga pagsabog at kaluskos ng Chi sa labanan ay tumaas. Nang magsimulang maglakad ang mga miyembro ng Snow Clan patungo sa kanila, binasag ni Yandy ang mesa sa harapan niya at ito ay sumabog. Tumayo siya, magulo ang buhok at nililipad ng hangin. Ang malalakas na cultivator ng Celestial Evolution Holy Clan ay nagsimula ring maglakad at naglabas ng isang tunay na nakakatakot na chi. Ang mga miyembro ng Snow Clan ay natigilan sa kinauupuan at napatitig kay Yandy. Hinatak nilang lahat ang mahabang mukha. Sa tingin mo ba ako ay isang maliit na hayop, din? Sabi ni Yandy, nag-aalab ang apoy ng galit sa kanyang mga mata. He then said icily, pinagbabantaan mo ba kami? Marami na akong nakitang katulad mo, kahit libu-libong taon na ang nakalilipas. Hindi ako natatakot sa ilang maliliit na hayop. Kung may sasabihin ka, kailangan ko lang itaas ang aking kamay, at kayo. Lahat. Mamamatay. Si Yandy ay hindi na mukhang isang mabait at magiliw na Daos na pari, naglalabas siya ng isang nagbabantang chi. Ang mga miyembro ng Snow Clan ay nanatiling tahimik sa sandaling iyon, ang kanilang mga puso ay tumitibok sa hindi pamilyar na takot. May ibang tumingin kay Yandy at naiinggit, napakalakas at mayabang. Talagang baliw siya, pinahiya ang mga miyembro ng Snow Clan at pinatahimik sila. Ang kakaibang bagay ay ang Snow Clan, na nang ahas na pumunta sa TNC Dynasty at pumatay ng mga tao, ay tumahimik ng pagbabantaan sila ni Yandy. Ang mga tao ay namangha. Galit na galit ang mga miyembro ng Snow Clan, ngunit wala silang lakas ng loob na magsalita. Lahat ay natatakot sa mga baliw. Ang dinastiyang TNC ay hindi kayang saktan ang Snow Clan, wala sa mga dinastiya ang hindi kayang masaktan sila, sa totoo lang. Ngunit ang matandang Daos priest na iyon ay naglakas loob na saktan sila, kaya siguradong baliw siya. Tumiti si Lin Fang nang walang pakialam. Siguradong walang takot at baliw ang matandang kaibigan niya. Si Yandy ay laging lumayo. Walang pakialam nang ngumiti si Yandy nang makita niyang tumahimik na ang Snow Clan. Muli niyang binawi ang kilos ng isang transcendent na nilalang. Tumiti siya at sinabing, huwag kang magmukhang seryoso. Hiniling ko lang na tumahimik ka.
Huwag kabahan. Ayoko lang kapag walang tigil na tumatahol ang maliliit na hayop. Kalma ka lang, dahan-daang umupo ulit si Yandy na parang walang nangyari. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Snow Clan ay patuloy na nananatiling tahimik. Gaya ng sinabi ni Yandy, gusto lang niyang manahimik sila. Naroon ang malalakas na cultivator ng Celestial Evolution Holy Clan, at maaaring durugan sila. Sinabi pa ni Yandy na papatayin niya si Zuao kung patuloy silang nakakainis. Hindi nila kayang mawala siya. Dumating sila upang patayin si Linfeng, at sa huli, kailangan nilang tumahimik. O at may nagsabi na gusto nila ang Celestial Evolution Holy Scriptures na kabilang sa aking Celestial Evolution Holy Clan. Kung may nangangailangan sa kanila, mangyaring sabihin sa akin. Pupunta ako sa iyong dynasty o clan ng personal. Baka ibigay ko sa inyo kung maganda ang mood ko, sabi ni Yandy sa mga tao na nakangiti ng malapad. Mukha siyang mabait at maamo, ibang-iba sa ilang sandali noon. Ang mga miyembro ng Celestial Evolution Holy Clan ay walang takot. Hindi man lang sila natakot sa Snow Clan. Sa totoo lang, ang mga cultivator na dinala ni Yandy ay pawang mga Celestial Emperors at Saint Emperors. Bukod sa munting Daos na pari, ang pinakamahinang cultivator ay si Yandy mismo. Isa lamang siyang dakilang emperador. Nagkibit-balikat si Yandy at ngumiti kay Linfeng. Sige, ikaw na, tumiti si Linfeng at tumayo. Naglakad siya papunta sa karamihan at tumingin sa mga miyembro ng dinastiyang TNC. Tumiti siya at sinabing, gustong nakawin ni Prince yan ang mga kayamanan ko, kaya pinatay ko siya. Kung gusto mong ipaghiganti ang pagkamatay niya, nandito ako. Halika at atakihin ako. Mukhang galit na galit ang mga miyembro ng dinastiyang TNC. Nakita ng lahat ang labanan ni Linfeng at Prinsipe Yan. Kung pinatay nila si Linfeng dahil doon, hindi ba't may kahihinatnan? Imposible. Ang mga kahihinatnan ay magiging kakilakilabot para sa dinastiyang TNC. Bukod dito, kung papatayin nila si Linfeng at walang nakuha, mas magiging trahedya. Lahat ay kumilos ng mayabang ngayon lang, lahat sila ay nagsabi na gusto nilang patayin si Linfeng dahil ang Snow Clan ang may kalamangan. Ngayong tumahimik na ang mga miyembro ng Snow Clan, sino ang makakapatay kay Linfeng? Ang Holy Emperor ng dinastiyang TNC ay hindi ganoon katanga. Malamig siyang umungol at sinabi, kung papatayin kita, pagtatawanan ako ng lahat. Kaya, nagbibiro ka lang, tumiti si Linfeng. Pagkatapos, tumingin siya sa mga miyembro ng Qin Dynasty at napagmasdan. Sinabi ng Qin Dynasty na gusto nila akong patayin, mangyaring salakayin kung gusto mo akong patayin. Ang mga miyembro ng Qin Dynasty ay tumingin sa mga tao ng Snow Clan. Hindi nila kayang patayin si Linfeng, kailangan nila ng tulong ng Snow Clan para magawa ito. Gayunpaman, walang masabi ang Snow Clan. Kaya nagbibiro din ang mga elder ng Qin Dynasty, paano naman ang iba? Paano ang mga taong gustong pumatay sa akin? Maraming tao ang napangiwi. Hindi nila akalain na ang Celestial Evolution Holy Clan ay lalabas ng wala sa oras at makikisali. Walang silbi ang pananatili sa Holy Spirit Dynasty. Umalis na tayo. May nagsalita ng sandaling iyon. Nagulat ang mga tao, kumikislap ang mga mata. Si Empress Shi yun. Maraming tao ang nagulat, ngunit tumango bilang pagsang-ayon. Ang Snow Clan ay nasa ilalim ng napakalaking pressure, at walang masabi. Kinailangan nilang umalis sa Holy Spirit Dynasty at magtipon sa labas. Magandang araw. Ang mga miyembro ng Qin Dynasty ay tumayo at nagsimulang umalis. Ang mga miyembro ng Snow Clan ay tumalikod at umalis din. Pinanood sila ni Linfeng ng malamig at sinabi, ang mga taong iyon ay muling magsasama-sama at babalik ng mas malakas. Siyempre, susubukan nilang bumuo ng isang grupo, ngunit ang ibang mga tao ay hindi maglalakas loob na hawakan ka. Hihilingin nila sa Snow Clan na patayin ka. Ang iba ay susubukan na labanan ang Celestial Evolution Holy Clan at ang Holy Spirit Dynasty. Obserbasyon ni Yandy, tulad ng sinabi nila, umalis ang mga taong iyon at nag-usap tungkol sa isang diskarte. Hindi sila lumayo sa Holy Spirit Dynasty. Napakaraming malalakas na cultivator ang nagtipon at napahiya, kaya ba nilang umalis ng ganoon nang walang ginagawa? Posible ba iyon? Bata, wala akong masyadong magawa. Kailangan mong umasa sa iyong sarili. Bamantong hininga si Yandy, nanatiling tahimik si Linfeng at tumango na naiintindihan niya ang sitwasyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2045, nakakasuffocate na hurricane. Ang Holy Emperor of the Holy Spirit Dynasty ay lumapit kay Linfeng at sinabing, Linfeng, gusto ka ng Snow Clan na patayin. Yung iba gustong samantalahin ang sitwasyong iyon. Hindi pa tapos. Naiintindihan ko, pero protektahan mo siya at ang bata. Mahinahong sabi ni Linfeng. Ang mga mata ng Holy Spirit Holy Emperor ay kumislap. Nakahinga siya ng maluwag. Iba sila kay Yandy at sa Celestial Evolution Holy Clan, na naging tiwala at comfortable. Maaari nilang patayin ang sino mang gusto nila. Naglakas loob si Yandy na kumilos ng ganoon, ngunit iba ang Holy Spirit Dynasty. Naunawaan ng mga miyembro ng Snow Clan at ng dynasties na, sa makatuwid, ang Snow Clan ay natatakot kay Yandy dahil papatayin talaga ni Yandy si Zuao. Ang dinastiyang TNC ay wala ring magagawa laban kay Yandy. Si Lin Qiongsheng ay magiging isang Holy Emperor sa hinaharap. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Tigtas siya dito. Kahit hindi mo siya maprotektahan, hindi mahalaga. Sabi ng Holy Emperor.
Bukod dito, magpapadala ako ng ilang malalakas na cultivator ng Holy Spirit Dynasty para sundan ka. Iyon ay mag-aalis ng ilang presyon mula sa iyong likod. Ipaubaya mo sa akin ang Snow Clan. Bigyang pansin ang Moon Palace. Ang iba ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman kung ang Snow Clan ay hindi unang umatake. Mahinahong sabi ni Yandy. Tumanggo ang lahat. Pagkatapos, ikanaway ng Holy Emperor ang kanyang kamay at ang ilang malalakas na silweta ng mga cultivator ay kumikislap at lumitaw sa kanyang likuran. Tara, labas na tayo. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Nagsimula na siyang maglakad palayo. Nang umalis sila sa Holy Spirit Dynasty, naramdaman nila ang isang nakakatakot na chi. Pagkaalis ni Lin Fang at ng iba pa, may lumitaw na nakasuot ng itim na balabal na mukhang kinakabahan. Pinanood niya si Lin Fang na umalis, at sumunod sa labas ng Holy Spirit Dynasty. Nang makita ng grupo ang mga tao ni Lin Fang, nagulat sila. Si Lin Fang, siyang nagkusa na lumabas. Bibihagan ng Snow Clan ni Lin Fang. Hinaharang ng iba ang Celestial Evolution Holy Clan. May nagutos. Gayunpaman, ang grupo ng mga tao ni Lin Fang ay hindi tumigil. Mabilis silang lumipad palayo. Habulin mo sila. Maraming hindi kapani-paniwalang malalakas na cultivator ang bumangon sa kanilang buong bilis. Ang hangin ay sumisigaw mula sa kanilang daanan. Sino ang mga taong iyon? Mukhang malakas sila. Gaano kalakas? Maraming hindi kapani-paniwalang cultivator. Maraming tao sa mga kalsada ng Chitian Holy Town ang namangha. Ito ay isang mapanganib, kapanapanabak na tanawin. Ngayon, nag-organisa ang Holy Spirit Dynasty ng isang piging para kay Lin Fang at sa Snow Clan. Baka sila na yon. Posible. Isang malaking digmaan ang magaganap. Ang malaking grupo ng mga tao ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Dumating si Lin Fang at ang iba pa sa isang malawak na lugar at huminto, lumapag sa lupa, na sumabog sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang mga piraso ng bato ay lumipad sa lahat ng direksyon. Ang mga ulap ay gamulong pabalik sa kalangitan, at ang hangin ay naging magulo. Ang malalakas na cultivator na humahabol sa kanila ay tumigil at naghiwa-hiwalay, pagkatapos ay pinalibutan nila si Lin Fang at ang iba pa. Makikisali pa ba ang Holy Spirit Dynasty? Malamig na hiling ng TNC Holy Emperor. Masyadong mapangapi ang kapaligiran. Ang Holy Spirit Dynasty ay hindi sasali sa Snow Clan at Lin Fang's affairs. Kung may ibang gustong atakihin si Lin Fang, dapat silang mag-isip ng mabuti, bagaman. Kung tutusin, hindi lang tayo ang dynasty na mayroong Holy Emperor. Walang pakialam na sabi ni Holy Emperor Ling. Nakatayo rin ang kanyang mga tao sa paligid ni Lin Fang. Pinagmasdan ng karamihan ang mga cultivator ng Snow Clan. Isang malamig na chi ang nagsimulang gumapang sa hangin. Bilang tugon, ang mga cultivator sa tabi ni Yandy ay humakbang pasulong at naglabas ng mga enerhiya na pumapalibot kay Zuao. Sumimangot ang mga cultivator ng Snow Clan at hinatak ang mahabang mukha. Ang mga cultivator ng Celestial Evolution Holy Clan ay walang sinabi. Kakalak lang nila Zuao. Malinaw na kung mangangahas ang Snow Clan na salakayin si Lin Fang, papatayin nila si Zuao. Sinasabi nila sa Snow Clan, subukan at lakasan mo kami. Isang invisible at intangible energy ang nagpahirap sa mga miyembro ng Snow Clan. Lahat sila kinasusuklaman si Yandy. Gayunpaman, hindi rin nila maiwasang humanga sa kanyang katapangan. Hindi sila nang ahas na salakayin si Lin Fang. Ang Celestial Evolution Holy Clan ay tiyak na nasaktan ang Snow Clan, at tiyak na makikipag-ayos din sa kanila sa isang punto. Hindi rin sila makapunta sa mga santo. Walang gagawin ng Snow Clan hanggat hindi papatayin ng Celestial Evolution Holy Clan ang kanilang mga tao. Hindi nila kayang isugal ang buhay ni Zuao para patayin si Lin Fang. Magulo ang sitwasyon, at wala silang magawa. Ang iba pang malalakas na cultivator ay nagsimulang gumalaw at humakbang patungo kay Lin Fang. Gayunpaman, ang mga cultivator ng Holy Spirit Dynasty ay lumapit kay Lin Fang upang protektahan siya. Hindi mapoprotektahan ng Holy Spirit Dynasty ang lahat ngayon. Malamig na sabi ni Empress Shi. Siya ay maganda, kalmado, at malayo. Ang mga cultivator sa paligid niya ay humakbang din patungo kay Lin Fang. Mas lalo nilang idiniin si Lin Fang. Ang mga silweta ng mga cultivator ay kumikislap pabalik-balik. Ang malalakas na cultivator ng Holy Spirit Dynasty ay lumapit kay Lin Fang at hinarap ang mga miyembro ng Moon Palace. Sinabi ni Yandy na mahalagang protektahan si Lin Fang mula sa Moon Palace. Isang magandang silweta ang lumitaw at tumayo sa likod ni Lin Fang. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang habang siya ay lumingon. Nagulat siya nang makita kung sino iyon. Ang babae ay nakasuot ng itim na balabal at may belo sa kanyang mukha, nakatayo doon ng mahinahon. Kaya napakalakas niya, naisip ni Lin Fang, nang maramdaman niya ang kanyang lakas. Ang kanyang chi ay hindi kapani-paniwala. Laking gulat niya. Ang Holy Spirit Dynasty ay ipinaraise sa kanya sa isang napakalakas na babae. Siya ay tumingin maamo at malungkot, ngunit sa katunayan siya ay hindi kapani-paniwalang malakas. Ang presyon ay hindi kapani-paniwala. Parang huminto ang oras. Maging ang hangin ay tumahimik na. Napakaraming malalakas na cultivator ang nagtipon dito, isang malaking digmaan ang magiging trahedya. Ang ganitong mga pormasayo ng militar ay bihira sa Chitian Holy Town. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng mahigit 100 taon. Ang malalakas na cultivator na nanggaling sa malayo ay maingat, at hindi nang ahas na lumapit.
Nanatili silang mabuti sa malayo. Kung ang lahat ng nakakatakot na cultivator na ito ay nagsimulang mag-away, may mararamdaman din sila. Sa wakas, isang matalim na chi ang lumabas. May isang hakbang pasulong. Gayunpaman, nagulat ang mga tao dahil hindi ito malakas na cultivator, ito ay isang cultivator ng tuktok ng Wang Chi layer. Wang Jian. May kailangang gumawa ng unang hakbang, at ang taong iyon ay si Wang Jian. Tumingon si Lin Fang at mahinahong tiningnan si Wang Jian. Kanina pa niya hinihintay ang mga cultivator na iyon na gumawa ng unang hakbang, maglalakas loob ba silang salakayin siya. Ang lahat ay lubhang mapagbantay. Lumabas na si Wang Jian, at kaya niyang patayin si Lin Fang dahil isa siyang cultivator ng Wang Chi layer tulad ni Lin Fang. Si Wang Jian ay isang henyo ng Dark Knight region. Kinokontrol niya ang armas ni Dao. Ang kanyang mga pag-atake ay nakamamatay. Naglabas si Wang Jian ng matatalas na enerhiya. Umihip ang hangin at nagsimulang umungot. Ang iba pang malalakas na cultivator ay nanatiling hindi gumagalaw. Walang ibang umatake. Ano man ang mangyari, kailangang mamatay si Lin Fang ngayon. Napakaraming tao ang nagtipon, lahat sila ay may gusto kay Lin Fang. Sa likod ni Wang Jian, lumitaw ang isang napakalaking sibat at itinuro si Lin Fang. Isang nakakatakot na chi ang lumitaw, isang malakas na hangin ang layunin na dumadaloy mula rito. Mamatay. Paputok na sigaw ni Wang Zhao, at ang dambuhalang sibat ay tumungo patungo kay Lin Fang. Ang mga gintong ilaw ay sumilay sa kalangitan. Walang nakakaalam kung paano mag-evolve ang sitwasyon. Ngunit isang bagay ang alam ng mga miyembro ng dynasties at ng ancient clans. Kinailangang mamatay si Lin Fang.